Eto na nga ang sinasabi kaya malalakas ang loob ng mga manduruga sa taxi drivers sa NAIA dahil kasabwat pala nila ang mga airport police. Pati ang mga security guard ay kasabwat din ng mga taxi driver dahil napakaraming mga OFW ang nagsishare na nagtatanong sila sa security guard kung may shuttle bus, ang sasabihin nila ay wala. At biglang may lalapit na taxi driver at doon kanila ituturo para sumakay. At dyan na nga nangyayari ang pananaga ng presyo sa pamasahe kahit pupunta ka lang sa NAIA Terminal 2 galing sa NAIA Terminal 1. Doon po sa taxi driver na nag-viral matapos kang maningil ng 1,200 sa kanyang pasahero dyan po sa NAIA. But anyway, ngayon, ibinunyag po nung taxi driver na di umano'y kasabwat po nila dito ang airport police. Okay? Sa kanya pong sinabi, 60-40 daw yung hatian. 60% doon po sa taxi driver, then 40% mapupunta po sa airport police. Kapag hindi raw po yun na tinupad, ay hindi raw po sila roon papipilahin at kung ano-ano raw pong pangaharas ang ginagawa. So, sabi pa nga raw ng taxi driver, mas mababa pa nga raw kung tutusin yung 1,200 dahil yung kung talagang susundin daw ho niya, singilan daw dun sa NAIA, o maabot daw po sa 2,800. Terminal to terminal lang, no? Lilipat lang ho kayo ng terminal. Kapag pumunta ka raw sa Quezon City, lalo na sa may Litex area at Muntinlupa, ay umaabot po ng tumataginting na 3K, 3,000 ho yung pamasahe. At kung ikaw naman po halimbawa ay OFW at pupunta ho kayo ng Central Luzon o Pampanga, no, 7,000 raw po ang singilan. So ayon po rin sa taxi driver, matagal na raw po itong kalakaran sa NAIA. Well, alam naman ho natin yun, na talagang nangyayari na ho yung grabe ho talagang pananaga. Pero yun nga ho, yung sa kanyang ibinunyag, ay di umano'y kasabwat ng airport police. Pero ito sa panig naman po ni Secretary Vince Dizon ng DOTR, inihimok niya po itong taxi driver na magtungo po sa kanyang tanggapan, at sabihin nyo lahat ng kanyang mga nalalaman kung saan nga itong latest ay ini-involve niya po rito yung airport police. Pinapartihan umano ang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa NAIA. Ipinarating na niya yan sa Transportation Department. Nakatutok si Dano Tingkugo. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas na nasa mahigit 1,000 piso ang singil ng tsoper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 3 ng NAIA. Ang tsoper na yan humarap sa GMA Integrated News matapos ang pagdinig sa LTO kanina kaugnay sa show cause order na ipinataw sa kanya ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng tsoper ng hanggang Lunes para maisumite ang kanyang paliwanag. Pero ngayon pa lang, humihingi na siya ng tawad sa mga pasaherong siningil niya ng lubhang mas mataas sa metro. Para po sa lahat ng mga pasahero na naging pasahero ko dyan sa Terminal 3, ako po ay humihingi sa inyo ng tawad kung kayo man po ay nasingil ko ng mahal. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para payagan silang pumila. Ang sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga empleyado, kahit nga gwardiya po alam po yan, yung sistema na yan dyan. At yan, lalong-lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi nakapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparadahan kami, kakatin kami yan sa may labas. Titikitan po kami yan. At yung ticket na yun po ay pang LTO, at tutubos kami sa LTO. Ganoon po ang nangyayaring kalakaran niya, kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya 60-40. 60% sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport, kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa kanila at airport police. Dahil dito, ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos kung ibabase sa metro, nagiging 1,200 pesos. Pwedeng tawaran hanggang 1,100 sagad. Kung kukuha ng taxi sa loob ng terminal papuntang hotel, nasa 3,000 pesos ang singil. Kung sa kanila sasakay, 1,000
pesos daw ang pinakamababang singil. Pinakamahal ang halimbawa papuntang Pampanga. Mula NAIA papuntang Angeles, kung sa loob daw kukuha, nasa 15,000 pesos ang singil. Pinangalanan ng tsuper sa amin ng mga airport police na sinasabing tumatanggap ng hatag, lagay o porsyento, pero hindi muna namin sila isa sa himpapawid. Pag hindi ka po naghatag sa 5 tao na yan, automatic, dadalhin ka sa taas at i-impound ka muna sa taas ng mga ilang oras bago ka pala palabasin. Sa madaling salita, naubos na yung oras mo sa paghihintay doon sa itaas na nakadetain ka dahil nga sa hindi ka naghahatag sa kanila. Itinanggi na ng MIAA ang umano'y sabuatan. Walang pakialam ang airport police sa tara ng pamasahe sa loob po ng airport. Kami po, ma'am, definitely the airport police, if I may say that, hindi po kami nakikialam or the airport police does not interfere with any of these, yung pricing po ng ating mga fares, no, ng ating mga public utility vehicles po dyan. Rest assured naman po, no, it has always been with any government agency po. Pag nalaman po namin na meron pong pagkukulang, especially with regard to our employees, gagawan po natin ng rapat-dapat na tugon, no? Yung mga yan. Ngayong hapon, humarap ang tsuper kay DOTR Secretary Vince Dizon at ibinigay ang pangalan ng mga airport police na dawit sa hatag. Hihingi po kasi inyo ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. May proseso tayo dyan, pero malaking bagay itong paglapit mo sa amin at pagbigay ng impormasyon. Bibigyan pa rin kita bibigyan kita ng protection. Kakausapin ko ang LTO at LTFRB kasi nasabi ko nga hindi lang overcharging ang violation. Pati yung paggamit ng isang prangkisa, isang taxi na pasuna ang prangkisa. Mabigat din yon. Pero napakalaking bagay nitong paglapit at pagsiwalat niya dito sa sistema dyan sa NAIA. Yan na nga ang nakakalungkot sa Pilipinas na kung sino pa nagpapatupad sa batas ay sila pa mismo ang lumalabag sa batas. At kahit nga ang mga magnanakaw na screening officer at gumagawa ng tanimbala o lalagbala, hindi naman nila gagawin yan na sila-sila lang. Lagi yan may matataas na nasa posisyon na kasabwat nila. Senior kasi siya eh. So, teka lang, ano pa? That's too much. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito, pang-ano ko to sa ilong. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. So hindi nga po kami. So hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami na connection. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa backpack. Anong gano'n ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako napapalpit. Wow, passport mo. Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? 1,200. Kuya, para naman... Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,100 na lang, sige 1,100. Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. Sige 1,100 na lang. Airport, Terminal... Diyos ko po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo nakitayo. Di na lang kami nag-ano, budol naman kayo. Di budol yan, pinaliwanag ko nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, 1 to. Terminal 3,
pa Terminal 2.